magsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. May mga tirahan na hindi pa man natitirhan ng sino man, ay para bang may mga nilalang na dito ay naninirahan. Hindi sila natatahimik sa presensya ng mga buhay. Sa halip, gusto nila ang katahimikan ng mga patay. Samahan niyo kaming muli. Sisimulan natin sa gabing ito ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Pamamagatan natin Piitan. Sa isa na namang gabi ng lagi. Ma, bakit tayo lulipat? Mas malapit ito sa college na pinapasukan ko. Jeb, yun ang gusto ng papa niyo. Sumunod na lamang tayo. Kasalanan nito ni Misty. Pero kailangan mag-iisa tayo para magkaroon ng solusyon ang problema natin sa kapatid mo. Kung si Misty ang may problema, siya lang ang parusahan niyo. Eh bakit pati ako idadamay niyo? Para sa atin lahat ito, anak. Hindi, ma. Gagawin natin ito para disiplinahin si Misty. Ang problema ako naman ang mapeperwisyo. Jeff, kailangan natin magsakripisyo ng konti para mapatino ang kapatid mo. Oo, mapapalayo ka sa school mo. Naiintindihan kita, anak. Pero daong ka pa rin naman mag-aaral. Si Misty, pag nailayo natin sa mga kabarkada niya, mas mapapaayos, mas mapapabuti ang kinabukasan niya. Isipin mo yon, Jeff. Gagawin natin ito para sa kinabukasan ni Misty.
Okay lang lahat ng documents, Mr. Randy. Salamat, Jackson. Anytime, pwede na kayo lumipat sa mansyon. Matutuwa si Ara nito. Salamat din, Mr. Randy. Malaking tulong na ako ang kinuha mong ahente. May tiwala na ako sa iyo, Jackson. Paano? Uwi na rin ako. Sige, Mr. Randy. Salamat muli. At kapag may anumang katanungan pa kayo, tawagan nyo lang ako sa realty office. Pero sinisiguro ko sa inyo, bagong tayo ang mansyon, may kuryente, may tubig, higit sa lahat, may linya na rin ng telepono. Ayoko, Papa. Magbo-boarding house na lang po ako. Hindi, Misty. Aalis tayo sa lugar na ito para sa kabutihan mo. Anong kabutihan? Ilalayo mo ako sa friends ko. Dapat lamang na ilayo ka sa kanila. Uma-absent ka sa klase mo. Dahil mas gusto mo sumama sa kanila sa mga gimmick. Tumatakas ka dito sa bahay. Nagsisinungaling ka. Magpapaalam kang may event sa school. Pero nalalaman na lang namin, hindi ka naman pumapasok. Kaya babae mong tao, bulakbul ka. Pa, hindi na ako ulit. Papasok na ako sa school araw-araw. Ilang beses ka nang nangako sa amin ng mama mo. Hindi ko na nga alam kung kailan ka nagsasabi ng totoo, Misty. Pero Papa, ayoko umalis sa lugar na ito. Aalis tayo. Lilipat tayo sa mas malaking bahay. Mas magandang lugar. Magsisimula tayong muli, Misty. Para hindi tuluyang masira ang kinabukasan mo. Wow! Para mas gumanda ito. Kaysa nung una nating puntahan. Oo nga pa. Mas maganda ito ngayon. Still, mas gusto ko sa dati nating bahay. Magugustuhan mo rin dito, Misty. Tara, pasok na tayo. Tignan natin yung mga kwarto. Pinapinturahan ko pa yan. Hindi kaya amoy pintura pa? Di na siguro. 1 linggo na nakalipas eh. Ay, napapagod po ako. Gusto ko lang mahiga muna. Halika, Misty. Ihatid na kita sa kwarto mo. Doon niya sa itaas. Tigis ang kwarto kayo ni Jeff. Okay. Pa, tutuloy na rin po ako sa kwarto ko. Sige. Randy? Ano yun? Baka may ibang tao dito sa mansyon. Siguro sa akin ni Jackson na nakakandado ang pinto sa likod. At ang tanging may susi, itong sa harap na pinto kung saan tayo pumasok. Pa, baka may magnanakaw dito. Randy, ano kaya yun? Dito lang kayo. Titignan ko. Papa, wag na po! Sasamahan ko po kayo, pa. Ito po, magdala tayong pamalo. Bukas ang bintana sa kusina? Paano nangyari yun? Iyon nga itatanong ko sa iyo, Jackson. Bakit may nakabukas na bintana sa mansion? Mabuti walang pumasok na magnanakaw. Pero Mr. Randy, 100% sure ako. Nung huli akong pumunta doon, sarado ang mga bintana sa ground floor hanggang second floor. Hindi pwedeng mabuksan yun mula sa labas. Kasi nasa loob ang lock. Bukas nga, Jackson. Bukas ang cover ng bintana. At iyon ang humahampas sa dingding na ikinatakot namin nung dumating kami. Sorry Mr. Randy, pero sinisiguro ko sa'yo. Bago ko iniwan ang mansyon nung huling inspeksyon ko, sarado lahat ang bintana. Ako pa mismo nagsara ng mga ito. At ako rin naglagay ng padlock sa pinto na naroon sa kusina. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Pumunta lang ako rito para ipaalam sa yung kapalpakan nangyari. Pasalamat ka, Jackson. Walang nawala o nasira. Kung hindi, kulang pa ang komisyong tinanggap mo pag nagreklamo ko sa korte laban sa'yo. Kakapanibago. Parang may kasama ako dito sa kwarto. Mabuti pa. Magtatalokbong na lang ako para makatulog ako.
Katulad ka namin. Sino ka? Bakit nasa loob ka ng kumot ko? Ha? Isasama kita sa aming mundo. Misty! Misty! Ikaw ba yung sumigaw? Misty! Ano nangyayari sa'yo? Buksan mo ang pinto! Misty! Mama! Tulungan niyo ako! Bukas to. Tayo na, Randy. Misty! Ano nangyari? Bakit ka sumigaw? At bakit ka nakatayo sa gitna ng kama? May lalaki! Sa loob ng kumot ko! May lalaki, Papa! Walang ibang tao rito, Misty. Walang laman tong kumot. Bumaba ka dyan. Itigil mong paggawa ng kwentong katatakutan. Dahil kahit ano gawin mo, hindi na tayo babalik sa dati nating bahay. Papa! Totoo pong sinasabi ko! May lalaki kanina! Nung magtalokbong ako, may lalaki sa loob ng kumot! Ang sabi niya sa akin, isasama daw niya ako sa kanilang mundo! Siguro nga, uni-uni ko lang ang lahat. At least, piniyagan ako ni Papa at Mama na hayaang bukas ang ilaw dito sa kwarto ko. Hindi na ako magtatalokbong. Baka makita ko na naman yung lalaki. Mamamatay ka ako! Mama! Papa! Mama! Papa! Papa! Mama! Isasama kita. Katulad ka namin. Bahagi ka namin. Hindi! Papa! Mama! Matulog ka na. Mama! Ang higaan ko! Lumulutang! Kalokohan mo. Wala papa mo. Nakalak ang pinto ng kwarto mo. Hindi, Ma! Hindi ako naglak na pinto! Ang multo bumubuhat sa higaan ko! Misty! Misty! Hindi na tama itong ginagawa mo. Pinupuyat mo kami sa mga kalokohan mo. Hindi ako nagsisinungaling, Papa! Lumutang itong higaan ko! Lumutang? Pero nang mabuksan ang pinto ng kwarto, bigla rin itong bumagsak sa dating pwesto! Misty, anak, kahit anong gawin mo, kahit anong kwento pa ang imbentuhin mo, hindi na tayo babalik sa dati nating bahay. Hindi mo na muli pa makikita ang barkada mong bad influence. Mama, hindi po ako nag-iimbento ng kwento. Diyan nakatayo kanina yung multo. Sasama daw niya ako. Katulad daw nila ako. Misty, huwag mong hintayin saktan pa kita. Papa. Ayoko nang nananakit. Ayokong isa man sa inyong dalawang magkapatid. Saktan ko ng pisikal. Papa, Mama. Hindi po ako nagsisinungaling. Ayoko na dito. Ayoko na. Doon na lang po ako matutulog sa kwarto niyo. Doon na lang. Gising. Gumising ka. Sino ka? Isang kaibigan. Halika. Sumama ka sa akin. Magagalit si ng Papa at Mama. Hindi nila malalaman. Halika na. Saan tayo pupunta? Sa mundo namin. Kung saan magiging malaya kang gawin ang gusto mo. Walang makikialam. Walang magdidikta. Malaya ka. Pero hindi ko alam kung saan ang iyong mundo. Kaya nga, ipakikita ko sa'yo. Halika na. Teka, mainit. Nakakasilaw ang lugar na yan. Mainit! Hindi. Magiging masaya ka sa aming mundo. Doon ay malaya ka na. Hindi! Ayoko!
Kinakailangang sumama ka sa amin. Ikaw ang kabayaran para makalabas kami sa piitan. Hindi! Ayoko! Papa! Mama! Misty, tama na yan. Papa! Mama, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Ano ba naman, Misty, ang... Oh, Misty! Papa! Bakit nakaipit ka sa pagitan ng dingding? Papa, tulungan mo ako! Oh. Isasama nila ako! Isasama nila ako! Mama, huwag niyo na po iiwang mag-isa. Tana. Yakap na kita, anak. Tana. Naniniwala na po kayo sa akin. Oo, Misty. Nakita namin ang papa mo. Nakita namin yung dalawang nilalang na humihila sa iyo. Malis na tayo dito, Papa. Hindi pwede, anak. Malaking halaga ibinayad ko para mabili ang bansyon na ito. Randy, pinamamahayan ito ng maligno. Hihingi ako ng tulong sa simbahan. Pababasbasan natin ang buong mansyon. Hindi tayo dapat matakot sa maligno. Patay na sila, pero tayo ay buhay pa. At kung merong may karapatan sa mansyon, tayo yon. Tayong mga buhay. Ako si Sarah. Kayo palang bagong lipat dyan sa mansyon. Ako naman si Ara. Uy, halos magkatunog ang pangalan natin. Ano nga pala ang maitutulong ko? May alam ka bang malapit na simbahan dito? Hindi pa kasi nababasbasan yung bahay namin. Gusto sana namin pabendisyonan nito sa pare. Malayo ang unang simbahan mula rito. Pero pwede ko kayong samahan. Kilala ko yung parish priest dito sa lugar natin. Maraming salamat, Sarah, ha? At saka may itatanong lang sana ako. Ano yun? Ang ibig kong sabihin, dito sa mga naninirahan sa subdivision, may nabalitaan ka bang nakaranas ng... yun Ano? bang... Huwag ka nang mahiya sa akin. Anong problema, Ara? Para kasing may nagmumulto sa mansyon. Unang gabi namin dito, walang nakatulog sa amin. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ay, sa bahay naman namin, walang kababalaghan. At wala rin ako nababalitaan sa iba pang naninirahan dito sa village. Pero alam mo, may madalas silang napag-uusapan tungkol sa isang matanda na may kubo sa tabing ilog. Ano ang tungkol sa matanda? May sinasabi siyang bahagi ng lugar natin na dati raw piitan ng mga baliw at mamamatay tao. Ay siyempre, walang naniniwala sa kanya. Pero total, nagtanong ka na tungkol sa kababalaghan, siyang alam kong maraming kwentong ganyan. Tao po. Magandang tanghali po. Ako ba ang pakay niya? May iba pa hubang nakatira dito sa kubo? Wala. Ako lang. Ano bang kailangan niyo? Kuwan, may gusto po sana kaming itanong tungkol ho sa buong village. Kung pagtatawanan niyo rin ako tulad ng ibang naninirahan din makaalis na kayo. Hindi kami nagpunta rito para makipagbiruan. May problema kami sa aming tirahan. At gusto naming maunawaan ang ugat ng lahat. Mga multong nananakit. Mga kababalaghan. Opo. Bakit niyo alam? Matagal ko nang alam na lalabas sila sa piitan. Hahanap sila ng paraan para makalaya. Sino? Sinong tinutukoy mo? Natupok sila. Malaki ang apoy. Marami sila. Tanda,
Maaari bang simulan mo ang lahat sa simula? Ano ang kinalaman ng nakaraan sa nangyayari sa aming mansyon? Hindi sila natatahimik. Alam kong isang araw magpapakita sila. Magpaparamdam. Pero walang naniwala sa akin. Sino magpaparamdam? Sino magpapakita? At kung yung tinutukoy mo ay nagtangkang kumuha sa aming anak, ano ang pwede namin gawin para mapaalis sila? Hindi niyo sila mapapaalis. Ang kailangan nila ay isang bagong kaluluwa upang makalabas sila sa piitan. Ara, baliw ang matandang ito. Tayo na. Pero Randy, Ang alam ko, tinabunan ng buong piitan. Pero hindi ko alam kung nasaan na ito ngayon. Ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, isang araw magpapakita sila. Kung saan sila inilibing, doon sila magpapakita. Kaya't ang ilalim ng inyong bahay, yun mismo ang dating piitan. matatahimik na tayo. Nabasbasa na ang bawat sulok nitong mansyon. Sana nga po, Ma. Natakot din po ako sa nangyari kay Misty. Ayoko pa rin matulog sa kwarto ko. Ay di sige. Doon ka na muna sa kwarto namin ng papa mo. Ma, sino nga po kaya yung mga multo nagpapakita dito? Walang alam ang mga kapitbahay. Pero ano po nangyari dun sa matandang pinuntahan nyo ni Papa? Ay, puro kalokohan lang ang sinabi niya. Nag-aksaya lang kami ng oras ng papa niyo. Sige po, Ma. Tapos na po yung pare. Sasamahan ko po sila sa labas ni Aling Sara. Sige, Jeff. Sandali at kukuha din muna ako ng pambayad sa house blessing. Ma, huwag mo akong iwan mag-isa. Talaga, halika na nga. Sige na, sumama ka na sa akin. Aling Sara, salamat po. Kayo pa po ang sumundo sa pare. Ay nako, walang problema, Jeff. Gusto ko rin namang makatulong. Talaga po bang wala kayong nararanasang kababalagan sa bahay nyo? Oo, totoo yun. Nakapagtataka nga ang nangyari dito sa bahay nyo. Tahimik dito sa village. Walang nag-aaway. Wala rin chismisan. Lalo na ang kababalaghang tulad ng multo at kaguluhan. Wala nun dito. Kung sakali, ngayon pa lang. At dito pa sa bahay nyo. Sana nga po, pagkatapos nitong mabasbasa ng pare, hindi na po magpakita ang mga multo. Misty, pakiabot nga ng kutsilyo. Maghihiwa na ako ng gulay. Ginisang repolyo ulam natin ngayon. Opo, Mama. Teka lang po. Ito na, Ma. Ha! Ma! Umilag ka! Misty! Buti ko na pumasaksak! Ma, hindi ako! May nakahawak sa braso ko! Siya pumipigat sa kamay ko! Itiwan mo ako! Patayin mo siya! Hindi! Mama, takbo! Pumipigil ang kamay ko! Ba't ka namatay? Yes! Tawagin mo, papa mo! Ang multo! Kinokontrol ng multo si Misty! Jeffrey! Tulungan mo kami! Hindi nawala ang multo. Lalo silang nagalit sa amin. Kung gusto nyo, dito na muna kayo sa amin. Hanggang sa dumating yung ahenteng kausap nyo. Malaking problema ito. Malaki ang pananagutan sa amin ni Jackson. Alam mo, Ara, parang gusto ko nang maniwala sa mga kwento ng matanda sa ilog. Sarah? Paano nga kung may nakalibing na mga baliw at bilanggo sa kinatitirikan ng inyong mansyon? Ewan ko, Sarah. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. At kung totoo nga yun,
Baka maidemanda namin si Jackson sa ginawa niyang paglilihim. Wala rin ho akong alam si Sarah. Sinungaling! Ayaw na makiharap sa iyo ni Randy. Galit na galit siya sa nararanasan namin. Pero yun ang totoo, Ara. Ipinasa sa akin ng mag-aahente sa mansyon. Kaya, inialok ko naman kay Randy. Wala akong alam sa history ng lugar na ito. Isa pa, lahat naman ng tungkol sa mansyon ay sinabi ko sa inyo na ito'y nakasanla sa bangko, na ito ay na-elite na. Pero kung sino original may-ari, ayaw sabihin sa akin ng bangko. Sinungaling! Hanggang ngayon binibilog mo ang ulo namin. Ara, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko alam na may bilangguan dito dati ng baliw at mga kriminal. Kung nalaman ko yun, hindi ko ito iaalok sa inyo. Sana maniwala ka sa akin. Hindi ko alam ang madilim na pinagmula ng mansyong ito. Naniniwala na kayo sa akin? Oo, tanda. Pero hindi ho namin pwedeng basta abandonahin ang mansyon. Nabili namin ho ito sa malaking halaga. At sa amin ho ang bahay na yon. Paano po namin mapapaalis ang mga multo? Hindi ninyo sila mapapaalis. Paano hindi? Sigurado hong may paraan para sila mapaalis. Walang paraan maliban sa ipagpalit nyo ang isa sa inyo para sila lumaya ng tuluyan. Ano? Isa ho sa amin? Para nyo na rin sinabi na dapat isa sa amin ang mamatay. Ganun na nga. Tatang, hindi po ako naniniwalang wala ng iba pang paraan. Matagal na kayo dito. Natitiyak ko pong may nalalaman kayong paraan. Pwede nyo silang hadlangan para makalabas sa kanilang mundo. Pero mananatili sila sa kabilang dingding o pader lamang. Naroon pa sila. Pero sa ipapayo ko, hindi na nila kayo magagambala. Ano? Paano? Sige, sabihin nyo. At nakikinig ho kami. Dugo ng isang biik? Kawawa naman yung biik. Misty, mas kawawa tayo kapag nagpatuloy ang pagpapakita sa atin ng mga multo. Anong gagawin sa dugo ng biik? Ipapahid ng paekis sa mga lugar kung saan sila nagpapakita. Yun daw kasi ang lagusang dinaraanan nila para saktan tayo at guluhin. Totoo kaya sinabi ng matandang yun? Sana nga, Misty. Gusto ko na rin matahimik ang mansyong ito. Buong araw, wala tayong naranasang kaguluhan o pananakot. Siguro naman, Ma. Totoo na ito. Makakatulog na rin tayo ng tahimik. Ayoko pa rin matulog sa kwarto ko. Oo na, sige na, doon ka na uli sa tabi namin ng papa mo. Sige po, Ma. Good night. Misty, good night. Good night, Kuya. Ay, sana nga tuloy na kaming patahimikin ng mga multong yon. Iiwan ko na lang itong bukas para umikot ang hangin galing sa balkonahe. Ay, mainit ang panahon ngayon. Ay, sa wakas makakapagpahinga na rin ako. Sumarang biglang pinto ng kwarto ko. Bakit ninyo kami pinipigilan? Sa amin ang lugar na ito. Hindi. Isang babae nakatayo sa harapan ko. Sino ka? Hindi na mahalaga kung sino ko. Ikaw ang kukunin namin para makalaya na kami. Hindi! Hindi ako sasama sa'yo! Sama ka! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hindi ako sasama sa inyo! Kailangan namin ang iyong kaluluwa. Kailangan namin makalaya sa piitan. Hindi ko alam ang sinasabi mo! Wala akong kinalaman sa sinasabi mo!
Jeff! Jeff, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Papa! Tulungan mo ako! Multo! Multo! Ayun kayo! Huwag ninyong kunin ang anak ko! Papa! Marami kami. Pag naisama kita, lalaya na kami. Hindi! Ayoko! Papa! Papa! Jeff! Jeffrey! Nasaan ka, anak? Jeff! Jeff! Paano nawala? Basta nawala siya, Jackson. Narinig ko sumisigaw siya, humihingi ng tulong. Pero hindi ko mabuksan ang pinto ng kwarto niya. Ilang beses kong pinwersa. Hanggang sa nasira ang mismong pinto. Saka lang ako nakapasok. At wala si Jeff sa loob? Wala nga. Yun nga ang kanina ko pa sinasabi sa'yo. Ikaw ang ahente ng mansion. Baka alam mo kung may sikretong pintuan sa kwarto ni Jeff. Baka may ibang daanan doon na papunta sa... Papunta saan? Hindi ko alam. Hindi ko sigurado. Basta ang natatandaan ko, sumisigaw si Jeff at nang makapasok ako sa kwarto, wala na siya. Wala. Kahit saan. Sila ang kasama kong lalaya. Isa pang kaluluwa ang kailangan namin. At kusang bubuka ang piitang ito. Makalalabas na kami. At makakapunta sa dapat naming patunguhan. Sino kayo? Ano ba kayo? Mga tao kami. Pinahirapan. At nung inakala nilang patay na kaming lahat, tinabunan nila ang piitang to. Tinabunan ng maraming lupa. Hanggang sa malibing na kami rito at tuloy ang ibinlanggo nang walang katapusan, walang hangganan. Anong kinalaman ko sa inyong pagdurusa? Sino mang manirahan sa lugar ng aming bilangguan, may pananagutan sa aming pagdurusa. Pero wala akong kinalaman sa inyo. Sa inyong pagdurusa. Ako at ang buo kong pamilya. Wala kaming kinalaman sa nangyari sa inyo. Tumahimik ka! Naririto ka na! Hindi ka na makakabalik sa iyong mundo! Hindi! Hindi totoo yan! Hahanapin ako ni Papa! Gagawa siya ng paraan para mahanap ako! Hindi ako mabibilanggo dito! Mahabaging langit! Paano nangyari ito? Hindi ko alam, Sarah. Hindi ko rin maintindihan. Wala, Randy. Lahat ng bahagi ng dingding parang pader. Makapal ang tunog. Wala tayong pwedeng paginalaan na uri ng lagusan o pinto. Pero nasaan si Jeff? Paano siya nawala ng ganun lang? Sa kisame! Sinubukan niyo na ba? Hindi pa. Sandali. Kukuha ko ng tuntungan. Papa! Tulungan mo ako! Si Jeff! Parang nanggagaling ang boses niya sa malayong lugar. Jeff! Jeff, narinig kita, anak! Nasaan ka? Sumigaw ka uli, Jeff! Jeff! Pag nakuha na nila, wala nang paraan para sila makabalik. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng wala ng paraan para makabalik si Jeff. Buhay siya. Buhay pa siya! Tinawag niya ako kanina. Nasabi ba niya kung nasaan siya? Hindi. Dahil hindi ko na narinig ang tinig. Tanda! Sino ang mga multo? Sino ang mga maligno? Sinabi ko na sa inyo. Sa lugar na yon, ibinalanggo ang mga baliw na nakagawa ng matinding krimen. At dahil nagiging pabigat sila sa gastos ng pamayanan, nagpasya ang mga tao na pahirapan sila ng pisikal hanggang pinakain nila ang mga ito ng may lason upang tuluyang mamatay. Bakit alam mo lahat ng ito? Oo nga. Bakit ikaw lang ang nakakaalam ng lahat ng ito? Tapusin mo ang kwento. Ano
Ano ang nangyari matapos na sila ay lasunin? Tulad ng nasabi ko na, tinabunan ng buong piitan. Walang nakalalabas ng buhay. Kung may humihinga pa sa mga nilason, wala nang nakaalam nito. Tinabunan ng piitan. Inilibing ang lahat ng bilanggo. At sa ibabaw nito, nagtayo sila ng magandang mansyon. Isang magara at magandang mansyon upang pagtakpan ang nakaririmarim na krimen na naganap doon. Hindi. At ngayon, ang sarili kong pamilyang pinarurusahan sa krimen ng nakaraan. Bakit alam mo ang lihim na lugar na yon? Sino ka ba talaga? Anong kinalaman mo sa nakaraan? Tanda, para mo ng awa. Kung alam mo ang totoong nangyari sa kinatitirikan ng mansyon, maaaring alam mo rin kung paano makababalik dito sa mundo ng buhay ang anak ni Randy. Hindi ko alam. Matagal nang naputol ang kaugnayan ko sa kanila. Kanino? Kanino naputol ang kaugnayan mo? Hindi na ako kabilang sa kanila. Nakatakas ako. Tanda, ano ba sinasabi mo? Hindi niyo ba naiintindihan? Isa ako sa mga bilanggong yun. Isa ako sa inakala nilang baliw na mamamatay tao. Hindi. Pero napagbintangan lang ako. Kaya nang makaramdam ako ng panganib, nang makita kong pinarurusahan ng mga kasama kong baliw na bilanggo, at narinig ko mismo, lalasunin nila kami. Ginawa ko ang isang bagay para tuluyang makatakas. Ano ang bagay na yun? Sinakal ko ang bantay namin. Ha? Sinakal ko siya hanggang sa malagutan siya ng ininga. At habang nagkakagulo, tumakas ako. Umakit ako sa bubong. Doon ako tumakas. Nagtago ako dito sa ilog. Magubat ba ito noon? May kuwebang madilim. Doon ako nagkuble. Matagal, ilang buwan, hanggang sa nabalitaan ko ang ginawa nila sa piitan. Kung totoo yan, bakit hindi ka lumayo? Paano kung hinahanap ka ng mga gumawa ng krimen? Wala na sila. Siniguro kung wala nang uusig sa akin. Pinatay mo sila? Buhay para sa buhay. Mga baliw na kriminal ang mga kasama ko. Pero hindi makatarungan ang ginawa nilang pagpatay sa kanila. Pananagutan mo sa langit ang iyong kasalanan. Pero ngayong alam na namin ang kaugnayan mo sa mga kapapalaghan, kailangang tulungan mo kami. Ikaw mismong makiusap sa kanila upang ibalik ang anak ko. Aba, narito sila. Narito nga sila. Napakalakas ng kanilang puwersa. Buhay pa ba ang aking anak? Buhay pa ba si Jeff? Sumagot ka, tanda. Nararamdaman mo ba kung buhay pa si Jeff? Hindi namin siya ibabalik! Wala nang babalik! Dali lang po, sandali lang mga kasama. Dumarating mga hapon. Mic test mo muna. Mike, yes, Mike. O, yun na. Hello, darling. May soto ba yung... Apa. O, sige po. Hindi namin siya ibabalik. Wala nang babalik! Anong nangyayari sa mata
Miranda? Merong humihila sa kanya. Hinahatak po siya! Paakyat sa kisame! Hindi! Kailangan tulungan natin siya. Jackson! Hawakan mo ang kanyang mga paa! Oo, Randy! Hindi siya dapat maisama ng mga masasamang espiritu. Kukunin namin kayong lahat! Kayo ang aming magiging kalayaan! Randy! Nakikita ko na sila! Papa! Marami sila! Isa-isang lumalabas mula sa kisame! Hindi! Hindi! Hindi kami sasama sa inyo! Randy! Hinihila kayo ng mga ligaw na kaluluwa! Papa! Bitiwan niyo kami! Ara! Ang dugo ng hayop! Ipahid mo sa amin! Bilisan mo! Pero namuuna yun, Randy! Iyon lang ang naisip kong paraan. Ang dugo ng hayop na nabasbasan! Mama! Kalahati na ng katawan ni na Papa at Mang Jackson! Nasa loob na po ng kisame! Papa! Papa! Sarah, tulungan mo kami! Narito ang dugo! Buo-buo na ito! Pero ipahid natin sa kanila! Tulungan niyo kami! Ayoko sumama sa kanila! Jackson! Binitiwan nila si Mang Jackson! Pati po yung matanda! Randy! Randy! Ara! Nakita ko si Jeff! Paano nakita? Itigil mo ang pagpahid sa akin ng nabasbasang dugo ng hayop! Para makukuha ka ng mga multo! Hawakan ninyong isa kong paa! Huwag niyo akong bibitiwan! Ano gagawin mo? Aabutin ko si Jeff! Nakita ko na siya! Wala siyang malay! Pero pipilitin ko siyang maabot! Kapag sinabi kong hilahin niyo ako, hilahin niyo ako ng ubos lakas! Pero Papa! Hawakan nila! Mas marami sila! Hindi nila ako ganap na makukuha! Napahira ng kamay ko ng dugong nabasbasan! Pero Randy! Gawin mo ang sinabi ko, Ara! Ito lang ang paraan para mabawi natin si Jeff! Marami sila sa mundo ng buhay. Wasakin natin ang buong kabahayan upang ganap nating maibalanggo ang kanilang mga kaluluwa. At kapag nagawa natin yon, makalalabas tayo sa piitang ito. Malaya na tayong makakagala sa mundo ng buhay. Bitiwan niyo ako! At ikaw, hangal na tao, inaakala mo bang makababalik ka pa? Kalahati lang ng aking katawan ang nahila niyo. Papasok ko rito sa impyernong kinalalagyan ninyo. Pero hindi niyo akong ganap na makukuha. Yan ang akala mo! Hilahin siya! Hilahin! Hindi! Ara! Huwag ninyo akong bibitiwan! Hindi ko pa naaabot si Jeff! Jeff! Anak! Gising! Narito na ako! Iabot mo sa akin ang kamay mo! Patay na siya! Hindi kanya maririnig! Hindi totoo yan! Buhay ang anak ko! Jeff! Jeff! Papa, hindi ba ako pinaglalaro ng aking diwa? Iabot mo sa akin ang kamay mo, Jeff! Aalis tayo dito! Lalabanan natin sila! Walang aalis dito! At hindi na kayo makakaalis dito! Gugunawin namin ang inyong tahanan! At kayo na magiging bilanggo sa piitang nito! Jeff! Huwag kang makinig sa kanila! Iabot mo ang kamay mo, anak! Pilitin mong abutin ang kamay ko! Jeff! Sa akin ka tumingin! Sa akin ka lang makinig! Mama! Paano lang ni Papa nakalawin sa kisame? Hindi tayo bibitiw! Hawakan mo ako na may Misty! Opo!
doon! Sarah! Huwag kayong bibitiw sa pinto! Kailangan mahila natin pabalik si Randy! Oo, Ara. Pero hanggang kailan? Malakas ang umihila sa kanya! Nakakawit na ako! Randy! Randy! Malapit ka na nilang makuha! Randy! Ngayon na, Ara! Hila! Ngayon na! Oh, si Jeff! Hilahin niyo kami! Hindi ko na kaya! Umihila na ako! Huwag kayong bibitiw! Para nyo ng awa! Kailangan mailigtas natin sila! Isa pa! Sabay-sabay tayo! Misty! Sarah! Jackson! Randy! Jeff! Walang malay si Kuya Jeff! Pero meron siya bulso. Buhay pero nangihina. Ano yun? Bago ko ang match! Mama! Mama! Tumakbo na kayo palabas! Bubuhatin ko si Jeff! Pero baka hindi kayo makalabas! Lalabas kami, Ara! Hindi kami malilibing sa impyernong lugar na ito! Takbo! Tumakbo na kayo! Nakalabas tayo bago gumuho ang masyon. Tumigil na! Paglindol! Nasaan sila? Mama! Hindi nakalabas sila, Papa! Ama? Hindi! Tulong! Tulungan niyo kami! Ayun sila! Nakakapit sa nalalabing bahagi ng bubong! Kapit! Grande! Kumapit ka Kapit, sa akin! Jeff! Hihilahin namin kayo! Kinain ng lupa ang buong mansyon. Oh. Tuluyan ang nailibing ang mga kaluluwang bilanggo sa piitan. Dapat pabasbasan ang lugar na ito para matahimik na sila. Oh, Jackson. At bukod doon, wala nang dapat tumira sa lugar na ito. Wala nang dapat mapahamak na anumang buhay na nilalang sa lugar na ito. Hindi maitatago. Tabunan man ito ng maraming lupa at kasinungalingan. Ito'y malalantog at magdudulot ng kapahamakan. Hindi lamang sa nagkasala, kundi pati sa walang kinalaman. Kaya't mag-ingat. Ang ginawa mo ngayon maaaring magdulot ng kapahamakan o biyaya sa kinabukasan.